Ihagis mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Nabubuhay tayo sa napakaigting na panahon. Si Satanas na Diablo ay galit na galit at gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon na naghahanap ng malalapa. Kaya hindi nakapagtataka na sa panapanahon, tayo ay nakakaranas ng pagkabalisa. Gaya ni Haring David ay nakadama rin ng kabalisahan. Hanggang kailan ako mababahala at malulungkot araw-araw? Si Apostol Pablo rin ay nakaranas ng kabalisahan. Bukod sa lahat ng paghihirap na iyon, araw-araw rin akong nag-aalala para sa lahat ng kongregasyon. Ano ang pwede nating gawin kapag nadaraig tayo ng kabalisahan? Tinulungan ng ating maibiging Ama sa langit ang mga lingkod niya noon at matutulungan din niya tayo ngayon na maibsan ang ating pag-aalala o kabalisahan. Hinihimok tayo ng Biblia. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Paano mo magagawa yan? Suriin natin ang 4 na paraan at alamin ang praktikal na mga hakbang na magagawa mo. Unang paraan, ang marubdob na pananalangin sa Diyos. Kapag hindi ka mapalagay, nangangamba o nababalisa, ibuhos mo ang iyong puso sa iyong maibiging Ama sa langit. Nakiusap ang salmistang si David sa Diyos. Pakinggan mo ang panalangin ko, O Diyos, at huwag mong baliwalain ang pagmamakaawa ko. Kapag nagawa mo na ang iyong buong makakaya para solusyonan ang problema, mas makatutulong ang taus-pusong pananalangin kaysa sa pag-aalala. Pero paano makatutulong ang panalangin para huwag kang madaig ng mga nakababalisang kaisipan at pag-aalala? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tutugunin ng Diyos ang ating marubdob, taos-puso at patuluyang pananalangin. Paano? Bibigyan niya tayo ng kapanatagan para mawala ang mga negatibong emosyon sa ating puso at isip. Marami na ang personal na nakaranas nito. Pinalitan ng Diyos ang kanilang kabalisahan ng kapayapaan at kapanatagan na nakahihigit sa kaunawaan ng tao. Pwede mo ring maranasan yan. Madaraig ng kapayapaan ng Diyos ang anumang hamon na hinaharap mo. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita. Oo, tutulungan kita. Talagang aalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. Ikalawang paraan, ang pagbabasa ng mga teksto sa Biblia at pagbubulay-bulay sa mga yon. Bakit mahalaga ito? Ang Biblia ay naglalaman ng patnubay para maiwasan, mabawasan, o maharap natin ang kabalisahan. Ang salita ng Diyos ay nakatutulong at nakapagpapaginhawa dahil mababasa rito ang mismong karunungan ng may likha. Habang binubulay-bulay mo ang mga kaisipan ng Diyos, araw o gabi, at pinag-iisipan kung paano mo masusunod ang praktikal ng patnubay ng Biblia, talagang mapatitibay ka. Lakasan mo ang loob mo at magpakatatag ka at sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag kang lilihis doon para maging marunong ka sa mga gagawin mo saan ka man magpunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay dapat na maging bukang bibig mo at dapat mo itong basahin ng pabulong araw at gabi para masunod mong mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon ay magtatagumpay ka at magiging marunong ka sa mga gagawin mo. Hindi ba inutusan na kita? Lakasan mo ang loob mo at magpakatatag ka. Huwag kang masindak o matakot dahil kasama mo ang Diyos saan ka man magpunta. Mababasa rin sa Biblia ang nakagiginhawang mga salita at turo ni Jesus. Dahil dito, napanatag ang mga tagapakinig niya.
Marami ang lumapit sa kanya dahil inaliw niya ang nababagabag ng mga puso. Pinalakas ang mahihina at pinatibay ang mga nanlulumo. Nagpakita siya ng konsiderasyon sa espiritual, emosyonal at pisikal na pangangailangan ng iba. Nangako si Jesus na tutulungan ka rin niya ngayon kung paanong tinulungan niya mga apostol na kasama niyang naglakbay noon. Hindi mo kailangang aktwal na makasama si Jesus. Bilang makalangit na hari, patuloy na nagpapakita ng empatya si Jesus. Kaya kapag nababalisa ka, magagawa niyang saklolohan ka at magbibigay siya ng tulong sa tamang panahon. Oo, matutulungan ka ni Jesus na harapin ang mga problema at magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob. Ikatlong paraan, ang bunga ng Espiritu. Ito ang ikatlong paraan para mabawasan ang kabalisahan. Ang magagandang katangiang iniluluwal ng aktibong puwersa ng Diyos ay bahagi ng mismong personalidad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Habang nililinang mo ang mga aspekto ng bunga ng Espiritong iyon, gaganda ang kaugnayan mo sa iba at maiiwasan mga sitwasyon na pwedeng magdulot ng kabalisahan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kung makikitungo ka ng may paggalang sa iba, mas makakayanan mong harapin ang iyong negatibong emosyon. Paano? Kapag nagpapakita ka ng pag-ibig na pangkapatid, magiliw na pagmamahal, at dangal, maiiwasan mo ang mga sitwasyong pwedeng magdulot ng kabalisahan. Mahabang pagtitiis, kabaitan, kabutihan. Magkakaroon ka ng mapayapang kaugnayan sa iba kung susundin mo ang palaalang ito. Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo. Dahil dito, may iwasan mo ang mga sitwasyong posibleng magdulot ng kabalisahan. Mas mahaharap mo rin ang mga di kayayang sitwasyong dulot ng di kasakdalan ng tao. Pananampalataya. Sa ngayon, madalas na pera at material na mga bagay ang ikinababalisa natin. Kung matibay ang pananampalataya natin na pangangalagaan tayo ng Diyos, mahaharap natin kung maiiwasan ang gayong kabalisahan. Paano? Kung susundin mo ang kinasihang payo ni Apostol Pablo na maging kontento na sa mga bagay sa kasalukuyan. Binanggit niya ang pangako ng Diyos. Huwag nang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo. Dahil sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Kaya lalakas ang loob natin at masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Napaka-praktikal kang ipakita ang mga katangiang ito. Dahil dito, maiiwasan mo ang mga pagkilos na magdudulot sa iyo ng kabalisahan at ang mapait na saloobin at galit at puot at hiyawan at mapang-abusong pananalita. Totoo, kailangan ang kapakumbabaan para magpasailalim sa makapangyarihang kamay ng Diyos at maihagis sa Kanya ang lahat ng kabalisahan mo. Pero habang nililinang mo ang kapakumbabaan, matatamo mo ang lingap at suporta ng Diyos. Kaya kung realistiko ang pananaw mo sa iyong pisikal, mental at emosyonal na kakayahan, hindi ka gaanong madaraig ng kabalisahan dahil sa Diyos ka nagtitiwala. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Pero parang mahirap sundin yan. Ano ba ang ibig sabihin dito ni Jesus? Maliwanag, hindi niya sinasabing hindi na kailanman makararanas ng kabalisahan ang isang lingkod ng Diyos. Gaya ng nakita natin, kahit sina David at Pablo ay nakaranas nito. Gusto ni Jesus na ipaunawa sa kanyang mga alagad na ang di kinakailangan o sobrang kabalisahan ay hindi solusyon sa mga problema. May kanya-kanyang hamon ng bawat araw, kaya hindi na kailangang dagdagan ng mga tao ang kasalukuyang alalahanin nila sa pamamagitan ng pamumroblema sa nakaraan o sa hinaharap. Paano makababawas sa kabalisahan mo ang pagsunod sa payo ni Jesus?
Ang ilan ay nababalisa dahil sa nagawa nilang mga pagkakamali noon. Baka nakokonsensya ang isa sa isang bagay na nagawa niya noon, kahit matagal na yon. Kung minsan, nararamdaman ni Haring David na para bang ang mga kamalian niya ay nasa ibabaw ng kanyang ulo. Inamin niya, nanghihina ang buong katawan ko dahil sa galit mo. Wala akong kapayapaan dahil sa kasalanan ko. Lampas ulo na ang mga pagkakamali ko. Gaya ng mabigat na pasan, hindi ko na kayang dalhin ang mga ito. Ano ang dapat gawin ni David sa gayong sitwasyon? Ano ang ginawa niya? Nagtiwala siya sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nasabi niya na maligaya siya na ang kanyang pagsalansang ay pinagpapaumanhinan. Minsan, baka nababalisa ka tungkol sa kasalukuyan. Halimbawa, nang isulat ni David ang awit 55, natatakot siya dahil nanganganib ang buhay niya. Pero hindi niya hinayaang sirain ng kabalisahan ang pagtitiwala niya sa Diyos. Ipinanalangin ni David ang mga problema niya. Pero alam din niya na mahalagang gumawa ng praktikal na mga hakbang para harapin ang ugat ng kanyang kabalisahan. Tularan mo si David. Sa halip na magpadaig sa kabalisahan, gumawa ng mga hakbang para maharap ang sitwasyon at pagkatapos, ipaubaya mo na sa mga kamay ng Diyos ang mga bagay-bagay. Kung puproblemahin mo ang posibleng mangyari sa hinaharap, magdudulot ito ng di kinakailangang kabalisahan. Pero hindi ka dapat mabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Bakit? Dahil kadalasan, hindi naman nagiging ganoon kasama ang sitwasyon gaya ng ikinatatakot natin. Tandaan din na walang sitwasyon ang hindi kayang kontrolin ng Diyos. Garantiya ito na kayang-kayang isagawa ng Diyos ang layunin niya para sa kanyang mga lingkod. Makatitiyak ka na gagantimpalahan ng Diyos ang mga tapat at tutulungan niya silang harapin ang kanilang kabalisahan tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ika-4 na paraan, ang pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ang asawa mo, isang matalik na kaibigan, ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng tamang pananaw kapag nababalisa ka. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Malaking tulong ang tapat at bukas na komunikasyon para maintindihan mo ang iyong mga ikinababahala at maharap ang mga ito. Sinasabi ng Biblia, nabibigo ang plano kapag hindi na pag-uusapan, pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. Nalaman natin na mahalagang ihagis ang ating kabalisahan sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita at pagbubulay-bulay rito. Nakita rin natin na mahalagang linangin ang bunga ng Espiritu. Pakipag-usap ang niluloob natin sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan para mapatibay